Hello guys, eto na naman ang inyong lingkod sa Facebook, facebook.com/Freddy at sa YouTube at Pilipino sa America Blog. Okay? Kung hindi pa kayo subscribe, mag-subscribe lang po kayo, libre. At bigyan nyo ako ng isang maliit na comment. Sabihin nyo lang, hi. At bigyan niya lang sana ako ng big like. Ito ay showbiz naman tayo. Nanonood ba kayo ng Showtime o sa mga Showtime diyan? Madlang people. Madlang people. Ito ay may nangyari naman kay Vice Ganda. May nilahit siya na audience na nagtiis yung nanay na pumunta dyan sa studio. Pumila na masahe ng mahal at saka tuwaan niya, napalapit siya kay Vice Ganda, nag-video siya. Nagalit si Vice Ganda. Sabi ba naman sira ulo mo. Dinig na dinig ko sira ulo mo. Inaano siya niya, kinokontrol siya. Napaka naman ni Vice. Hindi na yung kanyang pagpapatawa ay nakakasakit na ng damdamin. Isipin mo sa isang mahirap na katulad ni nanay, sabihan mo ng sira ulo sa harapan ng mga nanonood. Buti kung sa studio lang. Televised yan. O sabihin na natin na sa nanonood umaabot na 100,000 nanonood sa kanila. Replay pa nun. Hindi ba nakakaya yun? Nakakaya yun. At isipin mo na ito ay kung ako ang nanay ko yun at ginawa ni Vice Ganda, baka mademanda ko siya. Ididemanda ko siya. Pinaya niya nanay ko. Bagamat may pera siya. Kung dito sa Amerika, hindi pa pwede yun. Kahit may pera ka, mahihirapan ka dahil ang korte rito ay talagang patas. Patas dito. Kung di mo kaya ng abogado, meron tayong public defender dito. Ganon dito sa Amerika. Kaya sana ay may magsabi kay Vice Ganda na baguhin niya yung kanyang style. Baguhin niya ang style niya. Kung hindi, yung mga nanood, baka ito ay maging complainant na naman at isa na naman ito sa kasuhin ng MTRCB for another perhaps 1 month suspension na to. Sa akin lang baka 1 month suspension o baka hindi na to payagan ng MTRCB. Baguhin na lang nila, alisin na nila yung Showtime o alisin nila si Vice Ganda. O ilipat na lang ng ibang show. Dapat si Vice Ganda sa panggabi na lang. Wag na yung ganyan na ginagawa niya na ano yan pag ganyan sinabi mong ikaw ay sira ulo sa harapan ng madlang people, isang malaking isang malaking damage, moral exemplary damage. Okay? Dito ay, at saka si Vice Ganda, panay ang patama sa MTRCB, lalo na kay Chairperson Lala Soto. Sinundan pa to ni Tirso Cruz. Mahirap daw magpatawa. Alam naman niya na katulad ni nabubuhay pa si Dolphy. Kung magpatawa siya ay very professional. Very professional. Hindi lahat ng pukit lumabas sa isip mo. Dapat mo. Sa bagay si Vice Ganda, ang natapos lang nito ay second year college sa FEU. Hindi niya na natapos. Dahil nag-concentrate na siya. Dapat bumalik ka uli sa school. Mag-aral ka, tuloy mo yung kurso mo sa FEU. Kaya mo yan. Marami kang pera. O dahil marami kang pera, pwede kang umattend ng online.
Para namang umangat-angat yung ugali, mapino. Yan pa. At ang isa pa ngayon ay, ito, sa ugali ni Vice Ganda, ito, nagkaroon siya lang ng misunderstanding ni Billy Crawford. Yan, naalala po ba niya si Billy Crawford? Ngayon lang. Nakita o sila ni Billy Crawford at Vice Ganda. At nag-reconcile sila. No? Nag-reconcile kasi nagkaroon sila ng misunderstanding. At si Billy Crawford ay pumunta mismo sa Showtime para magpasalamat sa kanyang mga dating mga tagahanga. Okay, galing yan sa Amerika kasi ang tatay niya ay Amerikano talaga. Hindi, talagang Amerikano. Kaya nga Crawford ang apelido. Okay? So ito ang kay Vice Ganda at sana kayong mga fans ni Vice Ganda, sabihan naman nyo ang kanyang yung dapat magiging pulido naman ang kanyang pagpapatawa. Okay? Okay, itong yung likod, Freddy Ligaspi again, at sa YouTube at Pilipino sa America Vlog. In God we trust, never hold your peace.